ni Kiko Pangilinan. Bakit sa August 4, Kiko Pangilinan 6, clarity on move to reset Sara impeach trial. Impeachment delay can land senators in legal trouble. Unahin ko munang i-share sa inyo yung kwento. Tinatanong ni Kiko Pangilinan kung bakit kailangang Agosto. Nasabi, in-schedule July 29. Senator Kiko Pangilinan wants to be clarified the July 29 reconvening to August 4 so that the Senate can constitute itself first in assassination remarks against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Salto ang pag-iisip na mga naging senador. You see? Butit may mga natitira pang medyo matino. As senator, sabi po ni Kiko, we are constitutionally bound to sit. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, a broadcast journalist from Albay. Si Kiko Pangilinan, mga kababayan, Senator Kiko Pangilinan, pumalag na rin sa patuloy na pagka-delay sa impeachment trial sa Senado. And si Tito Sen, nag-warning si Tito Sen, mga kababayan, Senator Tito Soto, ito anyang impeachment delay na ginagawa sa Senado, baka niya malagay sa trouble yung ating mga senador. Yan, sabi ni Kiko Pangilinan. Bakit sa August 4, Kiko Pangilinan 6, clarity on move to reset Sara impeach trial. Sabi naman ni Tito Sen, impeachment delay can land senators in legal trouble. Malamang, mga kababayan, so be it. Kung yun ang hanap nila, trouble, talagang sinasadya nila na pumasok sa trouble. Kasi na-impluensya ng mga Duterte na mahilig sa trouble. Ito mga napasok nilang problema, sarili nilang kagagawan. At itong Senado, malamang yun din ang abutin po. Base sa warning ni Tito Sen. Unahin ko munang i-share sa inyo yung kwento. Tinatanong ni Kiko Pangilinan kung bakit kailangang Agosto 4. Sige na lang po, mga kababayan, ang adjust. Nasabi, in-schedule July 29. Senator Kiko Pangilinan wants to be clarified about the reported plan to reset the scheduled July 29 reconvening of the Senate Impeachment Court to August 4. Pangilinan was reacting to reports that some senators are urging Senate Impeachment Court presiding officer, Senate President Francis Escudero, to reschedule the July 29 reconvening to August 4 so that the Senate can constitute itself first at the start of the 20th Congress. Alam natin yung plano kasi mag-convene muna sila bilang Senado muna in the impeachment court para mapagbigyan yung motion to dismiss ni Bato de la Rosa. Masama ang plano nila po. Yan ang rason kaya gusto nilang i-delay. Baguhin yung schedule. Yun ang in-announce po ni yung isang kasabwat nila, si Joel Villanueva. Kaya sabi po ni Kiko Pangilinan, we will seek clarification on reports of a proposed resetting of the impeachment trial. Pangilinan said he supports the immediate trial of the Vice President Sara Duterte on allegations of unexplained wealth, confidential funds misuse, and assassination remarks against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez. So sabi po ni Kiko, let me reiterate my position. I support the continuation of the impeachment proceeding. Pangilinan said, the Senate is constitutionally mandated to proceed to trial forthwith upon receiving the articles of impeachment. Nagkakaisa po sila, mga kababayan, sa masamang hangarin. Ang hangarin nila, palusutin si Sara Duterte. Pagtakpan, mga kababayan, yung mga kasamaang ginawa ni Sara Duterte. Hindi lang sa ating Pangulo, yung pagbabanta, kundi ang napaka-importante, yung accountability sa mali na paggamit ng pondo ng gobyerno. Gusto nilang palusutin. Napakalinaw po sa mga actions ng mga senador na kaalyado ni Sara Duterte. Kaya sabi po ni Kiko, the Senate should not delay the proceedings. The Constitution is clear. Once the articles of impeachment are transmitted to the Senate, paulit-ulit na lang itong argumento na to, the trial shall forthwith proceed. There must be no undue delay, sabi po ni Pangilinan.
Masakit na nga po sa tainga, pakinggan kasi paulit-ulit na argumento. Hindi man po pinagkakanigo, sabi nga dito sa amin. Ayaw pakinggan. Ayaw na nila makinig. Tumalima sa tama. Gusto nila mga maling gawain. Una yung maling gawain ni Sara Duterte. Ayaw nilang papanagutin. Gamit ang maling aksyon ng Senado, the last bastion of democracy, na pinasok na rin po mga kababayan ng mga buang. Salto ang pag-iisip na mga naging senador. You see? Butit may mga natitira pang medyo matino. As senator, sabi po ni Kiko, we are constitutionally bound to sit as judges and ensure that the process moves forward with fairness, integrity, and urgency. Paano yan? Majority po, wala nang integrity, mga walang dignidad, at mga bias, kaya mahirap yung fairness po. Sabi ko nga, ano man ang problema nila, majority na nga sila, mga kababayan. Pwede man nilang i-acquit. Bakit nila gustong i-dismiss without trial? Isang malaking katanungan, mga kababayan, na ang sagot alam na natin. Ayaw nilang makita yung ebidensya na bubulwak sa kanilang mga mata kasi siguradong pati sila masasyak sa lakas ng ebidensya at mahirapan sila na i-acquit kasi kitang-kita ng publiko yung trial, tambak yung mga ebidensya na talagang nangyari yung karumal-dumal na paggamit ng pondo sa mali, mga kababayan. Mahirapan sila na mag-acquit. Kaya ang gusto nila pagtakpan na lang. Akala ninyo, maluloko ninyo yung mga tao. I-acquit ninyo kung gusto ninyo. Majority, talyado ni Sara, ano ang pang-iniintay ninyo? Isugal na ninyo ang inyong political career. Kung naniniwala kayong not guilty si Sara, di so be it. Pero kami ang sisintensya sa inyo sa susunod na eleksyon. Papanagutin namin kayo. So under the Constitution, the Senate not only a legislative body, it is a court of impeachment. And we are duty-bound to uphold and defend the Constitution, sabi po ni Kiko. Critics said the plan to reschedule the reconvening to August 4 is just another move to delay Vice President Duterte's trial, even though the Senate is constitutionally mandated to proceed to trial forthwith. Isa yun sa mga strategy nila, mga kababayan, para magkaroon silang pagkakataon, magkukonvene muna sila, hindi as impeachment court bilang legislative body, para makapag-motion sila to dismiss. Ganon, mga kababayan. Kaya sabi po ni Tito Sen, ito ang impeachment delay can land senators in legal trouble. Buti nga, former Senate President Vicente Soto III has issued a stark warning to his colleagues, cautioning that they could face criminal charges if they intentionally delay or dismiss the impeachment trial of Vice President Sara Duterte without holding a proper hearing. Soto shared this to columnist Jarius Bondoc's July 16 column titled "You Can Criminally Charge Senators Who Delay, Dismiss Impeachment" to illustrate his point that senators could be charged for not proceeding to trial forthwith. So sabi po ni Tito Sen, senators anya can be held liable under 3 laws for delaying or dismissing the impeachment trial. Soto said senators should debate on the plenary about when to convene the impeachment court so that the public would know their agenda in delaying it. Baka mas mabuti na hindi magkaaalaman ng mga kaisipan ng mga senador, better in public, para bistado mga agenda ng bawat isa. Kaya nag-uusap-usap po yung mga magkakasabwat man lang, mga kasabwat ni Chis Escudero, sila ang nag-uusap-usap. Nakita ninyo, pati yung kaso ni Sara Duterte, sinindikato na nitong mga senador na to. So in his column, Bondoc claimed that any citizen could file charges against senators for deliberately delaying the impeachment trial, and even more so if they choose to dismiss the 7 articles of impeachment without hearing any evidence. Ito yung mga batas na pwede, mga kababayan, na gamitin para filean ng criminal charge. 1. Revised Penal Code, Article 208, Prosecution of Offenses, Negligence, and Tolerance. This law punishes officers who, by neglecting their duties, maliciously refrain from instituting prosecution for the punishment of violators of the law or shall tolerate the commission of offenses. This means a public official could be held liable if they deliberately fail to act
on a known violation of the law or allow crimes to continue. Pangalawa, na pwedeng gamitin laban sa mga senador, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 3, Corrupt Practices of Public Officers. This law broadly targets corrupt practices. Bondok cited provisions that punish public officers for causing any undue injury to any party, including the government, or giving any private party any unwarranted benefits, advantage, or preference through manifest partiality, evident bad faith, or gross inexcusable negligence, neglecting or refusing after due demand or request without sufficient justification to act within a reasonable time on any matter pending before him for the purpose of obtaining directly or indirectly from any person interested in the matter some pecuniary or material benefit of or advantage, or for the purpose of favoring his own interest or giving undue advantage in favor of or discriminating against any other interested party. This means a public officials could be held liable for unreasonably delaying action on a matter, particularly if it's for personal gain or to unfairly benefit or disadvantage someone. O pag ganon, mga kababayan, pailan na ninyo ng asunto para sama-sama na sila na maharap sa patong-patong na trouble, patong-patong na problema. If any citizen of a citizen's complaint, if a citizen's complaint about the delayed impeachment trial is found to have merit by the ombudsman, charges could be filed before the Anti-Graft Court, Sandigan Bayan, according to Bundok. So pag-aralan na po ninyo para hindi po namimihasa sa kanilang pag-aaboso ang ating mga opisyal ng gobyerno. Ano pa yung iniintay ninyo? Magsi 6 months na yung delay, mga kababayan. Grabe ang kanilang mga ginagawa. Malinaw na pagsalaula, mga kababayan, sa ating saligang batas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.